Nanglalagkit ka na ba dahil sa sobrang init sa loob ng bahay? Pero ayaw mo namang buksan ng aircon dahil baka malakas ito sa kuryente. Ano nga ba ang pwedeng gawin para maging presko ang ating mga bahay? Ano nga ba ang iba't ibang diskarte para dito? Kung ikay interesado, panoorin mo ang video ito. So, sa videong ito ay pupuntahan natin ang isa sa natapos kong project. Ito ay isang restaurant kung saan ako ang nagpasad at architectural interior design nito. So, i-discuss natin, alamin natin ang mga design features na aking in-incorporate para mas maging presko ang space na ito. Perfect itong example para i-discuss ang passive at cross ventilation kung magpapagawa ka ng bahay o magpaparenovate nito. So, papaano natin ginawang mas presko ang lugar na to? Kaya tara, let's go! Welcome sa Dale's Kitchen. Sa mga taga Surigao, yes, lumipat na po sila. Katapat na po sila ng Parkway Mall dito sa Barangay Luna, Surigao City. So, ako ang inatasan para gumawa ng architectural interiors at facade design ng restaurant na ito. So, ang theme ng interior ng restong ito ay tropical. So, marami kang makikitang wood elements and design dito. So, ano-ano nga bang mga design elements na ginamit natin para gawing mas presko ang interiors nito? Tara, ating pag-usapan. Well, una, ang types of opening. Kung napanood mo na ang video all about window design, malalaman mo na ang jalousie at ang awning window ang pinaka best for natural ventilation compare sa mga sliding windows kasi mas maliit ang nabubuksan doon. In this resto, we use sliding glass door sa facade para magmukhang mas modern. But dahil nga gusto nating may makapasok pa rin na hangin kahit nakasara yung mga sliding glass door, ay in-incorporate natin ng mga awning window at the side. Well, hindi lang dahil sa init kung bakit tayo merong mga awning window on the side. Ito rin ay for the rainy season na purposes, no? Pag umuulan, so isasara natin yung mga sliding glass door. But kasi nga naka-awning window ito, pwede itong slightly open para kahit umuulan ay makapasok pa rin yung hangin sa loob. Kasi nga yung awning window para siyang canopy na kaya niyang sanggain yung mga patak ng ulan. Kaya again, kahit umuulan, kahit nakasara yung ating sliding glass door, ay may pumapasok pa rin na hangin dito. So by this, masasabi natin na pwede talagang i-combine ang dalawang types ng mga opening sa isang area, ano? So dito nga pwede kaming gumamit ng jalousie sa side, but we opted for a more modern look, kaya ginamit namin yung awning window. So again, para ma-maximize natin ang ating ventilation, kahit na sabihin natin umuulan, ay pwede tayong mag-combine ng mga iba't ibang klase ng opening. Ganito, sliding and awning windows. Next na ginawa natin para gawing mas presko ang interior nito ay ang paggamit ng tinatawag nating storm louvers. So ano nga ba ito? Well, ang mga storm louvers ay mga horizontal slats made of metal or wood placed in top of each other. Naka-angle para masalo niya yung patak ng ulan pero nakabukas pa rin to ventilate the interiors. Ito'y usually makikita mo rin sa mga generator at mga mechanical sets tulad nito. Again, ang mga slats na ito ay naka-horizontal placement at saka naka-angle. So, pag umuulan, hindi ito basta-basta nakakapasok sa loob dahil nga naka-angle yung mga louvers na yun. So, nagsaslide lang yung tubig palabas. So, that's why it's called storm louver kasi na kahit na malakas ang ulan ay hindi pa rin nakakapasok ito. Dahil nga sa angle nito ng slats. Pero, pinapapasok pa rin ito ang hangin sa loob. Kaya, yun ang mga storm louvers. So, sa restong ito ay linagay ko ang storm louver sa itaas ng ating openings. Ang mga storm louvers na ito ay aluminum, gaya din ng frames ng ating mga windows.
aluminum kasi ang bakal nito ay pwedeng ma-expose sa weather elements or mas weather adaptive or resistant. Kaya nito ma-expose sa araw at sa ulan na hindi nagko-corrode. So, aluminum ito. So, nilagay natin to sa posisyon na yon for maximizing ventilation para again, mas maraming makapasok na hangin. Habang pag umuulan ay hindi nakakapasok ang tubig. So, yun ang mga storm louvers. Sure, ang tinatawag natin clerestory windows. So, alam mo naman siguro yung hot air goes up. So, sa thermodynamics, ang mainit na hangin ay nagmo-move upward. So, kung ang hangin na ito ay mainit, ay kailangan niya ng outlet palabas sa itaas. Kaya nakakabuti kung meron tayong mga openings sa upper part ng ating mga bahay. Para again, yung mainit na hangin ay lumabas doon. So, isa sa maaari nating gawin ay ang pagkakaroon ng isang clerestory window. So, ano nga bang mga clerestory windows? Technically, ito yung mga windows that are located above or overhead or mas mataas na posisyon kaysa ibang openings. So, sa restong ito, ang mga windows natin sa roof area ng restong ito ay nagsisibilin parang clerestory windows sa ground floor or sa main dining hall natin. So, pag nagkaroon ng accumulation ng mainit na hangin, especially doon sa may lower floor or sa main dining floor natin, ang mainit na hangin nito will tend to go up. At dahil nga meron tayong opening sa mga loft area natin or higher area natin, doon lalabas ang hangin, creating air circulation or breeze. Kaya, ma-feel natin na naging mas presko dahil may hangin na nagmo-move or mga air circulation na nangyayari within that area. Dahil again, lumalabas ang mainit na hangin pataas. So, clerestory windows can be jalousie or awning type. So, movable ito. At least, meron kang means para ma-reach ito para masara if ever may malakas talagang ulan or maliit lang yung canopy over them. But kung hindi naman, well, just let them be para makapasok pa rin ang hangin. But meron namang ibang clerestory windows na made of fixed glass. So, hindi mo nabubuksan. Most likely, liwanag lang ang kinukuha or binibigay nito sa interior. So, illumination lang yung purpose. But most of the clerestory windows, especially sa tropical countries, ay ventilation talaga ang target nito. So, clerestory windows, pwede mo gamitin sa iyong bahay. So, bukod sa electric fans, exhaust, at iba pang mechanical means, yun ang mga design features na ginawa natin sa restaurant na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang iba pang mga design tips para gawing mas presko ang bahay mo. If wala ka ng paglagyan ng bintana dahil nakasagad na sa property yung pader mo, most likely firewall na yon, kaya bawal magbutas. So, paano nga ba magdagdag ng ventilation or way para magkaroon ng passive cooling yung loob nito? Well, one way is to introduce mechanical vents. At isa nga dito ay ang roof vents. So, ang roof vents ay pwede mong ikabit sa, again, bubong dahil nga roof vents. Ang mga ito ay pwede sa may kusina kung saan sinagad na nga sa property line kaya hindi na nakalagay ng bintana doon. Ang mga roof vents na ito ay hindi kinakailangan ng kuryente. Hangin lang din ang nagpapagalaw nito kaya matipid din sa enerhiya. So kung yung again, kusina mo ay walang bintana, you can use roof vents gaya nito. Next ay ang tinatawag nating interior windows. Kahit ano pang laki ng bintana, kung nasa isang side lang ito ng room, ay hindi talaga papasok ang hangin dito. Unless kung meron kang mechanical means gaya ng wall exhaust or electric fan. Pero again, kahit anong laki ng opening na yan, kung wala naman siyang lalabasan,
yung hangin ay hindi talaga papasok. Isa sa remedyo para sa ganitong problema ay ang pagkakaroon ng interior windows or basically bintana sa loob ng bahay. So, hindi ka lang sa labas pwedeng maglagay ng bintana. Pwede ring maglagay again ng mga bintanang ito sa loob mismo ng bahay. So, pwede itong ilagay overhead or mas mataas na part para naman hindi masyadong maapektuhan ang privacy ng kwarto. Or di kaya naman mga konting strip of opening within the walls na pwede mong lagyan ng kurtina if ever gusto mo ng more privacy. So, ang mga openings nito again ay isang means para magkaroon ng ventilation dahil nga ang mga hangin na pumapasok mula sa labas ay kailangan niya ng exit. So, again, ang mga interior windows, pag nakabukas din ng ibang bintana sa labas, ay pwedeng exit point ng hangin. So, magkakaroon ng passive cooling. Magiging mas presko yung kwartong yun. So, yun ang ilan sa mga tips para gawing mas presko ang loob ng iyong bahay. Kung paano ma-maximize ang ventilation nito. Sana'y nakatulong ang video ito kung may concern kayo about this topic. Marami pa tayong ibang mga videos regarding house design and construction dito sa ating channel, kaya huwag kalimutang bisitahin ang mga ito. Again, kung nagustuhan nyo ang topic natin, don't forget to like and share. Kung meron kayong katanungan or opinion, please do comment below. At kung hindi pa, please wag nyong kalimutang mag-subscribe. Muli, ito ang iyong Kuya Architect. Salamat sa panonood at kita-kita tayo muli sa next video. Bye!